Good morning everyone! So ang activity ko ngayon ay naka-include sa teacher and community. Bago ko nga pala ito simulan ay noong nakaraan ay binigyan kami ng activity ng aming instructor kung saan magkakandak kami ng open forum through online sa mga teacher upang tanungin namin kung ano yung mga techniques and strategies na ginagawa nila upang makabuild ng healthy and strong relationship sa mga parents and sa community ng mga students nila. Ang naging tanong ko nga pala ay etong dalawa na to. So, iko-conclusion ko na lang po siya. Sinabi nila ng mga respondents ko na ang strategies daw na ginagamit nila para makabuild ng strong relationship ay ang mga PTA meeting, parent-teacher organization, at kinokontak din daw nila sa iba't ibang platforms yung mga magulang para sabihin yung problems ng students and yung progress nila sa school. So, nakaka-build sila ng strong relationship sa mamamagitan nun dahil mas nakakapag-communicate sila ng maayos sa mga magulang and nagkakasundo sila. So, what is the most effective way to build an effective relationship with the student family? So, sabi nga nung tatlong respondents ko, same lang sila ng mga sagot like nagsasabi sila ng mga problems, ganun, nagpapalitan sila ng mga ideas para makater yung needs ng students. Tapos, nagkakaroon din sila ng mga programs and mga meetings na nangyayari and then ina-award doon yung mga best parents, mga ganun, best supportive family, yung mga ganyan. So, sa pamamagitan doon is nakakapag-connect sila ng strong and healthy relationship sa mga magulang ng bata. Pero, sabi nga nila, hindi mawawala dyan yung mga challenges na kinaharap nila. At mamaya po, sasabihin ko kung ano po yung mga challenges na yon. I am Rain Iris F. Alonso po, BSED 3 from Central Luzon State University. At ang sub-team po ng question ko ay nagtatanong about kung paano yung mga ginagawa nilang techniques and strategies upang makabuild ng strong and healthy relationship sa parents, ng student, and sa community na rin po nila. As a future teacher, what are you most curious about in the aspect of building relationship with the parents or community? So, as a future teacher po, curious po ako kung paano po sila nakaka-build ng strong and healthy relationship. Gayon na nga lang po, alam na natin na mahirap po magkaroon ng healthy relationship sa mga parents kasi meron pong mga parents na mahirap i-communicate. May mga parents po na mahirap pong kausapin gawa ng hindi po nila matanggap yung mga disabilities and problems na kinahaharap po ng mga anak nila. So, doon po talaga ako pinaka-curious kasi po may mga parents na mahirap po nilang i-accept yung feedback and yung recommendation po ng teacher. And curious po ako sa building relationship kasi alam ko naman po na napakahirap po sa part na to. And gusto ko rin pong makahingi ng strategies kung papaano po yung ginagawa ng mga professional ECE teacher po natin upang magkaroon po ng strong relationship sa parents po and sa community. Question number 3. Who or what responses from the online community left a great impression or impact on you and why? The answer of Mrs. Kudal left a great impression to me because madami akong natutunan sa kanya at ito talaga ang tumatak sa akin. Dahil sabi niya, community is a very crucial in the development of whole being of a learner because as they say it, takes a village to raise a child, maintaining open communication through different means like meetings, calls, or messages. So, ang ginagawa po nila is, mini-maintain po nila yung open communication sa mga parents para po magkaroon ng healthy and strong relationship sa kanila. And then, acknowledging their contribution through awarding of Certificate of Appreciation. So, maganda po yung ginagawa po ni Mrs. Kudal, dahil bibigay po siya or nag-award siya ng Certificate of Appreciation sa mga magulang and sa mga students para po magkaroon lalo ng healthy and strong relationship. Open up for your concern during parent-teacher conference and collaborate for resolution. So, maganda rin po yung ginagawa niya dahil nakikipag-usap po siya, ino-open niya po yung mga concern po niya sa mga student and also nakikipag-collaborate po siya para po magawan po ng parents and
ng teacher ng solution yung mga problems na kailangan i-solve. Also, share to them their child's progress and achievement in building trust and encouragement. So, sinishare din po niya yung progress and achievement po ng student para po mas lalong mabuild yung trust and ma-encourage po yung mga bata na mag-aral. Maganda po itong ginagawa niya na to dahil sinishare niya po yung progress and achievement, hindi lamang po puro problems. And para po ma-encourage yung bata is sinishare niya yung mga nagiging achievement nito sa mga magulang. Question number 4. What challenges did your respondents encounter in building healthy relationship with the parents and community? Based sa 3 respondents ko ay same lang sila ng challenges na na-encounter sa pagkakaroon ng healthy relationship with parents and community. Yun nga ay ang mga magulang ay ayaw nilang makipag-collaborate sa mga teacher at hindi nila kayang tanggapin ang progress at feedback sa mga anak nila. Kaya at the end ay hindi nagkakasundo si teacher at si parents sa pag-guide ng mga bata at hindi napapakinggan ang side ni teacher na gawin ng mga test na dapat nilang i-take para makita ang progress ng mga anak nila. Question number 5. How did they solve these challenges? According to them, nasosolve nila yung problem sa pamamagitan pa rin ng communication. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makipag-communicate sa mga magulang. Ginagawa rin nilang daan ng mga PTA meeting at mga parent-teacher organization para masolve ang problem ng mga students. Ganon na rin sa kanilang mga parents. So sa meeting na nagaganap or sa mga conference ay dinadrop na nila yung mga questions and concern nila sa magulang para mas magawan ng solution. So yun yung ginagawa nila upang masolve yung challenges. Communication is the key pa rin bandang huli. Question number 6. Compare and contrast your would-be practices from your respondents' practices in terms of connecting with the community. Based on my respondents po, ang response na nakuha ko sa kanila ay eto po. Ang practice na ginagawa nila ay more on digital platforms, meeting, and parents-teacher group conference. At kung ako naman po ang tatanungin, ang gagamitin ko pong practices or strategies and techniques kung ako naman po ang gagawa para makapag-build ng strong relationship sa mga magulang na magiging estudyante ko. Gusto ko pong isuggest, tatanungin ko po kung ano po yung gusto nila na mangyari para sa mga ikakabuti ng anak nila. At ang approach po na gagamitin ko ay involve ang showing ng genuine interest sa mga buhay ng students and sharing their success, not only their problems. Kasi po, mas okay po sa mga students po natin na i-share po yung success nila, not only their problems, para ma-encourage pa po silang mag-aral. Question number 7. Overall reflection, what is one word that can you describe your learning experience through this activity and why? May one word po is nervous kasi hindi ko po alam kung kaya ko pong i-handle yung iba't ibang klase ng makakasalamuha kong mga magulang at hindi ko din po alam kung paano ko po i-guide ng maayos ang mga bata pagdating sa development nila. Dahil alam naman natin na marami pong mga magulang ngayon na hindi tanggap ang progress at development ng mga anak nila. Nakakakaba po na isipin na madaming iba't ibang klaseng mga magulang ang need mong kaharapin gaya ng sabi ng mga teacher na nakausap ko po. Pero malaking help po siya para sa akin na future teacher. Yung mga techniques and strategies na sinabi po nila is pahahalagahan ko po at tatandaan ko at gagamitin ko po iyon kapag ako ay magiging isang ganap na pong guro. At syempre po, hindi lang naman po nervous yung isang one word ko po dito. Ang isang one word ko pa po ay exciting. Kasi po na-excite po ako na mapunta na po sa sitwasyon na ganito na ma-experience po talaga kung paano po makabuild ng strong and healthy relationship with the parents and the community po.